Hello. Hi, magandang. Oh, may alarm clock pa. Okay. So, hi, magandang araw, Pilipinas. Kumusta kayong lahat? So, yes, nagbabalik tayo. Nagbabalik. Hmm. Hindi ni Maharlika. Ba tayo ako makakonect sa X? Hindi ako makakonect sa X. Mukhang hinarangan na naman ako. Anyway, sige, mo na. So, we're live sa ating Maharlika Network at syempre sa ating Balljack TV dito sa YouTube. Sa mga kababayan, kapanayamin natin, syempre ang ating favorite, lahat naman favorite guest natin, baka may magtampo. Ang ating one of our favorites guest here, okay? One of our favorites, si Attorney Glenn Chong, makakasama natin maya-maya. Pag-uusapan natin kung ano ba itong mga kinakanta niya. Na Bangag will face the final curtain. Dadan. Da. Ay, si Kuting kumakanta. May nag-send kasi sa akin na ano ni Kuting. So ngayon, mga palangga, kausapin na si Attorney Glenn Chong kasi supposedly ay dadalo siya doon sa Maisog Rally sa Bulacan na hinarang nga ni Liza Smugs o ni Liza Tanas. Alam niyo naman yon, yung babaeng yon, yung salot sa bayan, sabi gano'n, it's gonna be Dayan, hello, from Violet and Dayan. Hi Violet, I like your name. Meron akong kalaro dating Violet ang pangalan. Gusto ko yung pangalan niya. So, anyway. So mga palangga, we're very, very live. Makakapa naman si Attorney Glenn Chong dahil kakanta kami ng And Now the End is Near, Frank Sinatra. And now the end is near. Bangag will face the final curtain. My friend, I say this clear. He sniffed cocaine, of which agent is certain. Wala na. All right. So, mga kababayan, tawa-tawa to si Gracia Digal. Okay, talaga bang malapit na? Okay, natakatawa yung song, sabi niya. Oo nga, kakatawa pa lang nga. He traveled to each and every party and more, much more than this. He did it. Kailangan natin ng karaoke, machine. Kasi nawawala ako sa tono. Dapat may guide. Right? Hindi ko siya actually napaghandaan. So, Rolando Kines. Hello, thank you palangging. Alright, si Yolanda Siblio. So, ngayon pag-uusapan namin ni Attorney Glenn Chong kung the end is near na ba? Bakit? Ano bang nararamdaman ng taong bayan? At yung pang-sisiil nga doon sa Busos Bulacan. At hingi tayo ng update sa Maisog Rally. Pag-uusapan din namin si PDEA agent, Jonathan Morales. At hingi tayo ng perspective ng isang abogado. So, katulad ni Attorney Glenn Chong, i-cross-exam natin. Okay, wag natin patagalin. Nandito na siya. Ayan, ang aking brother. All right. Hi, Brother Glenn Chong. How are you? This is your sister. Hello. I'm so happy. Claire, magandang umaga dyan sa inyo. I think it's past 12 already, almost 1 o'clock po. 1:33 a.m. to be exact. 33 DST kayo, di ba? Daylight Saving Time. Yeah, Pacific Time, yeah. So, thank you for having me back in your blog. Mga kababayan, ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. Mainit na hapon. At sa ating mga kababayan across the world, thank you for joining us. Thank you for supporting Ate Claire. And magandang araw po sa inyong lahat. Yes. So, Attorney Glenn Chong, unahin natin yung Maisog Rally kagabi. So, kahapon pala. Kahapon. So, well, na-comment ko na lahat ng gusto kong comment, pati mura na ilabas ko na. Kailan mo nalaman kasi guest ka doon, di ba? Isa ka sa magsasalita doon, Attorney Glenn. So, ano ba ang nakarating sa iyo? Maisog Rally. Wednesday ako doon. Oo, may ano ka doon, isa sa mga speakers. So, paano mo nabalitaan na hindi na pala natuloy? Kasi pinaghandaan na yun, di ba? Like months yata yun bago
natuloy, well, hindi nga natuloy, months yon before bago na-schedule na yon, di ba? So, anong nangyari? Yeah, actually, ano sila, matagal yung preparation nila doon. I know one of the organizers, si Verdel. He's a good friend. Sinuportahan ako nito nung ako'y tumakbo. And I never forgot that. Actually, tinawagan ko siya sa umaga and then sabi ko kay Verdel, I'm so proud of you. Nakita ko yung interview mo sa SMNI. And then, it's supposed to be a crowning glory for all of them sa organizers because I know matagal na silang I think after the Cebu, nakita kami ni Verdel sa Davao. He was there. Nung unang may isog rally, he was there. And then, pagkatapos ng Cebu, that's when he contacted me na nagsimula na silang mag-organize. This would be around March, early March, first week of March, parang 2 buwan yata yung preparasyon nila. And yeah, 2 buwan yung preparasyon nila. And I know Verdel is a good, kasi siya lang yung kilala ko dyan sa mga organizers. And I can vouch for him. I know na binuhos nila lahat ng effort nila para maging successful yung kampanya. I mean, itong rally, may isog rally. But of course, there is always that evil woman there na will do everything to stop it. Yeah. Because yung mga, yes, there's always that evil woman there na yung paawa ito pa siya dun sa interview ni Kakunsabang Tunying. Paawa ito siya doon. Eh, naturally, lalabas talaga yung pagkatao niya. She came out the bulldog. Yeah. Bulldog talaga. Ito, yung pagka-bulldog niya, lumabas kahapon. Yung truck, hinarap nila. These are, ginawa na to eh. This is the same playbook of Marcos Sr. eh. They're taking from the playbook of Marcos Sr. eh. Kaya nga, sabi ko, well, probably the end is near. Because the end is near. Yung mga ginagawa ni Marcos dati Sr. is exactly what they are doing now. So it's like history repeating itself. And at the end of the day, we already know what history is. Natalsik sila sa Malacanang. Yeah. Kaya the end is near. So kailan mo nalaman, Attorney Glenn, na cancel nga itong maisog rally sa Bulacan? I was informed, hindi ko lang pangalanan, Ate Claire, mga kababayan, kasi I am not at liberty to disclose names. Yes. Basta mga matataas na tao to sa grupo namin. Personally, in-inform niya ako na Attorney Glenn, hindi tayo matutuloy because PRRD called it off because yun nga hinaharas yung mga organizers doon at ayaw ni President Duterte na may masaktan or worse, may magbuwis ng buhay. And I immediately understood it. Sabi ko, ito nga totoong leader na hindi niya ipapahamak yung mga ang taong bayan. Although, nasa isip ko rin na magiging masaya si Bulldog ngayon. Kasi umatras tayo, di ba? Ganun yun eh. Pero sinira ko yung kasiyahan niya. Yes. Aabot tayo dyan. Mamaya pupunta tayo doon. Huwag muna. I know. Huwag muna. You did a very big part. Kahapon, yun ang nasa isip ko eh, nung sinabi sa akin ng around 1 o'clock. Around 1 o'clock kasi normally, dadalaw ako dun kay Richard. Magsindi ng kandila, mag-alay ng bulaklak. But I didn't go out because yun na nga, aalis ako ng hapon at pupunta ng Bustos, Bulacan. And then around 1 o'clock or 2 o'clock yata yun, tinext ako na, Attorney Glenn, kinall off ni President Duterte yung rally because of, the circumstances already prevailing there. Ginamit ang mga pulis para pwersahang mabuwag yung mga nag-set up ng stage, ng sound system. Kasi itong maisog rally, mga kababayan, organisado talaga to. Organisado to, pagdating mo doon, kumpleto, may tent, may pagkain, may ano. Well organized ang sistema nila. So, hindi yun na nangyari kahapon because yun na nga, ginamit ang mga pulis. Nakita naman siguro ninyo, mga kababayan, yung mahabang truck na
na hinarang doon sa kalsada. Yeah. So, ang nasa isip ko is, well, I respect President Duterte's decision. Ito yung leader na hindi talaga ipapahamak yung taong bayan para lang sa kanyang sariling interest, di ba? Umatras siya. But on the other side, nasa isip ko rin na magiging masaya nito si Bulldog. Oo. Bulldog na lang kasi gusto talaga niyang underdog. Gusto niyang lumabas na underdog. Ang dami niyang pangalan. Oo. Hindi. Yung kaibigan ko na tinuklaw din niya. My goodness, itong kaibigan ko. Hindi ko pa ito nasabi, Ate Claire. Actually, mga kababayan, mataas itong tao doon sa mataas itong tao doon sa campaign headquarters. Binatukan ba naman ni Lisa? Naku, Isa pa yan. Hindi pa natin nailabas yun. I've never mentioned this. Yes. Hindi mo pa nailabas yun. But anyway, yes, hindi ko pa nailabas yung binatukan niya. Imagine, ang laking tulong ng taong ito sa inyong mag-asawa. Tapos, ewan ko ba kung anong kinagalit. Binatukan niya. Siyempre, nagalit yung mama. Violente talaga. So, Attorney Glenn, gusto ko lang munang sabihin sa mga kababayan, actually, hindi ko yata ito nasabi. Tama ka dahil may statement si Pangulong Duterte regarding dun sa rally na sabi niya, ito naman ang gusto namin ay mapayapa. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor na magrarally to peacefully assemble for redress of grievances. Is a constitutional right of everybody. You just cannot violate it. Magkakaroon ka ng kaso niyan. At ang hatol is dismissal from service. Kayong mga mayor, baka hindi nyo alam na may mabigat na parusa iyan. Kaya magdalawang isip kayo. Ako dumaan sa pagka-presidente at pagka-mayor. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Si Bongbong Marcos, balang araw bababa iyan. Pero ang consequence, pag na-filean kayo ng kaso, sarili nyong sakit ng ulo niyan. It's up to you. So, pinaalalahan na ni Pangulong Duterte yung mga mayors and mga kababayan, and for all those who are in position now, there is always payback time. Remember that. There's always payback time. Even for you, Bulldog Lisa. Lahat ng kasamaan. May payback. Hindi natin alam kung ang papalit sa inyo ay maggawa ng Truth Commission at imbestigahan kayo lahat. And that's exactly what I would ask the new administration. Gumawa tayo ng Truth Commission, imbestigahan natin lahat, pati yung extra kidnapping, yung si Milyonaryo, na iisa lang. Actually, ipaluwa natin sa kanila lahat ng ninakaw nila. Sorry, brother. Ay, nako, Lisa. Tusukin ko talaga yung butod niya para ilabas yung pera ng bayan. Anyway, go ba? Go ahead, Attorney Glenn. Okay. So, in-inform na lang nila ako that there's going to be a press conference ng mga conveners at 7:30. And since it's already nighttime, so hindi na ako lalabas. And then, nagkausap tayo ng mga around 5 o'clock, di ba? Nag-usap tayo ng about 5 o'clock. Na, wala pa yon sa ating discussion, yung si witness, si Jonathan Morales. Wala talaga. Wala pa yon. And then, yun na nga ang pumasok sa isipan ko nung nag-announce ka, actually nanonood pa ako kina Verdel doon sa press conference. And then, tapos, yes, lumipat ako doon sa inyo nung nagsimula kayo. At tinapos ko yun hanggang alas 12. Alas past 12 na yun eh. So, ang sabi ko nga, ang pumasok nga sa isipan ko, Ate Claire, mga kababayan, Lisa Marcos shut the door on the Maisog rally. But, Maharlika, Ate Claire opened a very wide window. Di ba? For all the people to kung anong klaseng mga tao ito. And I would repeat this again and again. Hindi pwede na ang Pangulo ng Pilipinas ay bangag at patuloy na magbangag-bangagan at hindi magre-respond dyan sa mga issue na yan. So, Attorney Glenn, hanggang ngayon wala pang, di ba, remember nung inilabas ko tong document na ito, pre-op tsaka authority to operate,
May statement sila na Kesyo artificial intelligence generated daw. So until now, wala pang, alam naman natin na, dahil pinasinungalingan mismo kahapon sa interview. So up to now, wala pa rin statement. Yung Malacanang at saka yung PADEA. Hindi na nila pwedeng sabihin na AI yan, fake yan, because kagabi, in-identify na ng taong gumawa niyan. Yeah. Mga kababayan, na-authenticated na yan. Na-authenticated na yan ni Egypt Jonathan Morales. Sinabi niya na, pirma ko yan. Di ba? Pina-identify mo, Ate Claire. Pirma mo ba to? Oo, pirma ko yan. Malita yun sa ating lahat, mga kababayan. So yung papel na yan, na hawak-hawak ni Ate Claire, authenticated na yan, identified na yan, ng taong sumulat, ng prepara. Di ba? Sabi niya, siya pa nag-type. Nag-type. Tinanong ko. Siya nag-type. Oh, siya pa ang nag-type. Siya ang pumirma. Siya ang gumawa. So there you have it, mga kababayan. It's authentic. Totoo yung dokumento na yan. Ang concern nga lang ni Egypt is bakit lumabas yan? O, di ba? Kaya nagalit tayo initially. Natakot din ako doon eh. Kaya ko siya, takot po. Ay, galit po ba kayo? Parang kinakabahan ako. Baka mabuwaljack niya ako. Napansin mo yun? Sinabi naman niya, di ba? Sa una, nagalit ako sa iyo, which is natural. Kasi, ang sa kanya is, hindi dapat lumabas yan, di ba? Kaya sumulat siya sa Senado, imbestigan nyo, bakit lumabas to? But that's beside the point. Ang pag-uusapan natin dapat dito, bakit pinigilan yan? Bakit pinigilan yan? Sinong nagpigil yan? And then, ang ultimate na issue is, Marcos, ano ba? Magpangag-pangagan ka pa rin. Ayaw mo pa rin magpa-contest. Ayaw mo pa rin sagutin yung issue. At hindi mo pwedeng sirain yung messenger. Hindi mo pwedeng sirain si Agent Morales. Attorney Glenn, we will come to that. Aabot tayo dyan. Ito nga ang question ko sa'yo. Bilang isang abogado, the way siya sumagot sa mga katanungan, ano yung ano yung maiko-comment mo? The way from the start ng question ko sa kanya, ano ang nakita mo, the way he answered the question? First, I believe he was straightforward sa kanyang answer. Pag sinabi niyang hindi niya sasagutin yan kasi doon na lang sa Senado, okay. Pero kung gusto naman niyang sagutin, sinasagot naman niya. At I find him straightforward, and I think palagi niya sinasabi, alagad siya ng batas eh. Itong alagad ng batas na to, is by the book. Sumusunod talaga siya, by the book yung kanyang by the book. Nagko-quote siya ng rules of court, di ba? Nung tinanong mo siya about the I think ito yung fake drug howl nila Marcos, di ba? O tinatanong niya, paano ba pinigil yung di ba, nag-discuss pa siya about warrantless search. Yes. So, ang tingin ko, marunong tong investigador na to. Marunong to si Jonathan Morales, may alam talaga to, and he goes by the book. Kaya tingnan mo, sinabi pa niya, ito mahalaga to, mga kababayan. Sinabi niya, kinunan niya ng deposition yung informant, di ba? Yeah, informant, confidential informant. Yung deposition, kinunan niya ng deposition yung informant. So aside from making the pre-operational report, and then yung tatlo na yan, aside from making that, mayroon siyang supporting document. Kaya nga sabi ko, ito marunong talaga tong agent na to. And then, siguro ang sa kanya is para hindi ako matamaan kasi mabigat itong mga taong ito. Especially si Bongbong Marcos alias Bonget. Mabigat itong taong to. Politiko to. May kapangyarihan to. Siguro out of habit din niya as an investigador, sabi niya out of habit, yung confidential informant, kinunan niya ng deposition. Para po sa kalaman natin, mga kababayan, yung deposition po, sworn statement yan. Normally in question and answer can be taken before a judge or before a notary public or if stipulated in writing before a person authorized to administer oath. So, pinasalaysay niya doon sa informant
yung circumstances kasi nakunan niya ng picture. We will come back to that. So, Yeah. in contrast mga kababayan, ito example ito, it's real life. Si Jonathan Morales, nung kinumpronta siya ng informant, nasa harap niya ang informant, kinunan niya ng deposition. So, sworn statement yon. In preparation, na kung sakali, ang nasa isip niya, mag-search, surveillance kami, casing and surveillance. Yeah. Pero casing and surveillance, iba yun sa search. So, kailangan niyang kumuha ng a search warrant. Di ba? Yes. Ihiwalay natin yun Casing and surveillance, nasa labas ka. Nagmamanman ka doon, di ba? Nagmamanman ka doon sa labas. Casing and surveillance, just to confirm the information. Pagkatapos, pupunta siya sa judge. Dala-dala na niya yung deposition ng kanyang witness. Ang of course yung witness because part of the requirement ng search warrant, the judge there must be probable cause. No, di ba? These are facts and circumstances that are reasonable, that would lead a reasonable to believe that nangyayari yung krimen na sinasabi nila. So, the judge will have to personally, declare yes. Yeah, pero I think the judge will have to yun yung process. Pero I think hindi na siya nakarating doon, no? Kasi nga pinigil No, what I mean is, I'm just explaining okay. Hinanda na niya. Iyon niya sabi ko, itong taong to, marunong to. Si Jonathan Morales. Marunong siya. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya nga sabi niya, ginawan ko na ng deposition kasi ang operation nila dyan, yung tatlo na yan, casing and surveillance lang yan. O casing and surveillance yan. They need a search warrant para mas pasok nila si Rockwell 46C. 46C, diba? yes. Si Marcos 46, si Rockwell 46C. Kailangan ng search warrant. In-explain ko lang kung paano ka kukuha ng search warrant. Pupunta ka doon sa judge. Ipipresent mo yung witness mo. Claro. Ito yung witness. The judge must determine probable cause personally. So, i-examine niya yung witness, pati yung complainant. Siya ang complainant dyan si Jonathan Morales. So in other words, pulido magtrabaho tong taong to. Mukha nga, pulido. So in contrast, ihiwalay. Etong mga polis na pumatay kay Richard Santillan, meron din silang ganyan. Kaya nga sinabi ko, totoo yan Kasi kapareho na yan ng mga nasa PNP na forms. Oo. So meron din silang ganyan, meron silang informant. So ang ginawa nila, nag-casing and surveillance, pero chinek nila ang other possible operation. Kasi nagbalak na silang patayin si Richard Santillan. Kaya chinek nila casing, surveillance, tapos nilagyan pa nila sa baba other possible police operation. Kasi balak talaga nilang patayin. So chinek nila yung other possible police operation. In contrast, dito kay Jonathan Morales, casing and surveillance lang. Because ang nasa isip niya, kukuha pa ako ng search warrant. Okay. Gumawa siya. Yeah, casing and surveillance nga. Tapos, ginawan na niya ng deposition ang kanyang testigo at informant. Doon sa mga polis na pumatay kay Richard, walang deposition. In other words, yun ang gawa-gawa lang. Ito, hindi ito gawa-gawa. Kasi ginawan niya ng deposition. So, malinis magtrabaho. May informant. May informante talaga. Yeah. May informante talaga kasi ginawa niya ng deposition. Etong kay Richard Santillan, drawing lang nila yan. Kasi walang informant, walang deposition, tapos chinek other possible police operation kasi gusto nga patayin. Yeah. So, nung napanood nyo si Mr. Morales, di ba, tinatanong ko siya na kung nakita ba niya doon sa letratong ipinresent ng informante sa 4 to 5 pictures, di ba? So, ulit-ulit ko tinanong sa kanya na nakita niya ba sa picture na sumisinghot ng polvoron o ng ipinagbabawal na white. Sabi mo nga, WPS. Yeah, white powdery substance, di ba? Bagong meaning ng WPS. So, narinig mo yon, Attorney Glenn, narinig mo yon na confirmed na hindi na lang ito ngayon chismis o mga katanungan ng taong bayan. Kinumpirma niya mismo kagabi at talagang permado niya ng bonggang-bongga itong mga dokumentong ito na yes, nung panahon na yon in March 10, 2012,
ay may impormante talaga na nag-present ng letrato na ang presidente ngayon ay dati, nung siya ay senador, ay talagang bangag na bangag sa ipinagbabawal na substance. Anong pumasok sa isip niyo nung nung narinig niyo yun sa kay Jonathan Morales? Actually, so yung mga nagtatanong sa akin about this and the video, maraming nagtatanong sa akin yan about totoo ba talaga na may video? Totoo ba talaga na may pictures? Ang sagot ko, tandaan nyo, uniform yun. I mean, para consistent yun. Sabi ko, the guy, si Marcos Jr., felt so confident doing it. On many occasions with many people. Kung marami yan, matagal na yan Matagal na yan. Bisyo na yan Bata pa siya. So, maraming tao, maraming instances, maraming circumstances na ginagawa niya yan. And in all those instances, merong posibleng merong nakakuha ng picture, merong nakakuha ng video. That exactly confirms my answer. Itong sinabi ni Agent Jonathan Morales na ang informant may nagpakita siya ng 5 pictures or something, 5 pictures. Yeah. Yun ang sinabi ko. Matagal nang ginagawa ni Marcos yan. And he felt so confident using it with people around. So yung mga tao na yun, in his unguarded moments, nakunan siya ng picture, nakunan siya ng video. And now, lumabas na nga. And then exactly, tama yung sagot ko. Yeah. Tama nga. Kasi nga, kinonfirm niya mismo. So, dun sa mga, ngayon pa lang ay gumagamit na si Liza ng mga bayaran niya para i-discredit bago pala muna yun, yung tanong ko sa'yo. Was it a good decision for him to say yes kagabi prior to the Senate hearing? Good decision na nag-interview siya. Okay. For me, if you hold the truth, kung ikaw may hawak ng katotohanan, there is no better protection for you than to put it out in the public. Kasi, kung ikaw ay may hawak ng katotohanan na ang kalaban mo may alam na ikaw ang may hawak ng katotohanan, no one else knows. Yes. Pwede kang gurgur anytime. Yeah. Pwede pang madamay ang pamilya mo. But by coming out in the public space, itong ginawa niya, nagpa-interview siya, lumantad siya, it is in a way giving him protection for him and his family for as long as factual lang talaga yung sasabihin niya. And I believe they were all factual. Totoo yung mga sinasabi niya. I don't think para sa akin, I don't think na maggagawa-gawa siya ng istorya tapos ang kakalabanin niya, presidente. Right? Yeah. It goes the same way with me. Hindi naman ako pwedeng gagawa ng istorya Tayo. Well, mandaraya nga, pero siyang nakaupo. Yes. Hindi naman ako atras doon sa sinasabi ko, dinaya ni Marcos yung eleksyon niya. Hindi ako atras dyan. I'll fight to the death. Dinaya ni Marcos yung kanyang eleksyon. Ito pabangag-parang pala. Yeah. Pabangag-parang talaga. Even if I know na mandaraya ito, bangag ito, still, he holds the power right now because siya nakaupo. Yeah. But the only protection for me is to come out. Yes. Ba't ako gagawa ba't ako mag-invento ng istorya? That's a surefire formula. Mamamatay ka. Kaya sabi ko kanina sa vlog ko, talagang sinasabi ko kay Lisa, sila, magpamilya, mag-asawa, kriminal sila. Kasi, ulitin ko muli, nasa United Nations na sila at sa Commission on Human Rights International. At nandoon. United Nations High Commission on Human Rights. Yeah. Sorry. Yeah. So, doon na sila. Kaya sabi ko, hindi naman talaga pwedeng gagawa-gawa ng kwento dito na parang gusto lang natin magpa-cute-cute. Hindi naman tayo kasing cute niya, di ba? Kasing cute niya. Ito, Ate Claire. Mga kababayan. Okay. Lisa, admitted ako, cute ka. Cute ka naman talaga nung panahon hindi pa uso ang tao. Naman hindi pa uso yung tao. I know, very proud pa siya na cute siya. So, yun na, balik ako doon sa tanong ko, Attorney Glanchong. Panahon yan ay hindi pa uso ang tao. So what does it make of her? Chimpanzee. Yeah. Anyway, kaya tayo magurgur dalawa.
Kaya tayo gustong gurgurin ni Lisa. Anyway, yeah, so ngayon, nagsisimula na sila. Well, ever since naman, gusto nila tayo i-discredit, like, lalo na ako. Ngayon, lumabas na nga ito si Jonathan Morales. Binabato nila na may mga previous cases. Actually, naipaliwanag ito sa akin na tinanong ko kasi yon kaya JM, kaya Jonathan Morales. Sabi ko, sir, off-cam, sabi ko kasi nabasa ko itong mga cases mo in the past. Sabi niya, yun nga yung dapat, yun nga yung mga, sa kanya na nag-suffer siya, yun ang nakaging kapalit ng kanyang pagiging honest o tapat sa kanyang trabaho. So ngayon, ito yung ginagamit ni Lisa ngayon ng kanyang mga, mga kulto. Yeah, kanyang mga kulto, ginagamit para sirain ang isang nag-testify o umamin o nagpatotoo na si Jonathan Morales, you as a lawyer, maapektuhan ba ang credibility ng isang testigo na may mga cases na actually na ipanalo niya yung mga kaso niya in the past? At talagang according to him, talagang tinira siya ng tinira para ma-discredit siya even before. So anong opinion mo dito, brother? Masisira ba ng mga bataan ni Liza ang isang Jonathan Morales dito sa kanya? Kung ako yung if I'm the one sitting in judgment sa kanya, unang-una, ang titingnan ko is, yun na nga, palagi niya sinasabi mga kababayan, agad siya ng batas. So, in carrying out his duty as alagad ng batas, syempre may matatamaan yan. Yes. May mga matatamaan yan ng mga malalaking tao. For as long as ang nakita ko sa kanya is straightforward itong sumasagot, by the book, alam ang ginagawa. So, kung kinasuhan man to, this will be harassment cases. And in fact, napanalo niya. Diba? Harassment cases. And in fact, napanalo niya. Okay. Hindi natin dapat yan titingnan, mga kababayan. That's out of the equation. Kumbaga, basura yan. Huwag nating tingnan yan. Actually, ad hominem yan. It's a policy in argument. So, dito tayo sa ano bang sinabi niya tungkol dun sa mga papel na ginawa niya? Sinabi niya, ako ang sumulat niyan. Pinirmahan ko yan. May pinagbasihan ako niyan. May informant ako. May picture. Kinunan ko ng sworn deposition. And then, bakit mo ginawa yun? Because it was my duty as alagad ng batas. Trabaho ko yan eh. Oh, there you have it. Yeah. So, bigyan natin siya ng lahat ng pagtitiwala unless otherwise proven. Now, on the other hand, kung titingnan mo, this is only Jonathan Morales, isang part lang yan. Sino ba ang kalaban niya? Ang Bangag. Si Bangag, si Bulldog. Ano walang kredibilidad? Alam naman natin, si Bulldog, mahilig sa harassment. O, hinaharas tayo ng kaso. Si Ate Claire, ako. Kung natuloy yung Bustos rally, may pang-apat na disbarment ako. Yes. Si General Macanas. General Macanas, naras nila. Hindi naman, si Pibos Talakera. Naras nila. Mahilig siya sa harassment eh. So, huwag nating ibasura natin yan because ito si Bulldog, ito si Bangag, they don't deserve, they're not deserving of our trust. Hindi sila credible. Believe me. So, dumaan ako dyan. Nararamdaman mo ba? Kasi ako ramdam ko na the end is near. Kaya nga, kumanta na. Yeah. Kaya nga. Kumanta ka eh. Bonggang-bongga yung kinanta mo. Talagang, ang ganda na. Dapat pala, Bongbong Marcos falling down. Bongbong Marcos falling down. So fierce lady. Actually talagang talagang bagsak na eh. Kung tutuusin, bagsak na to yung mga to eh. Kasi gising na yung taong bayan. Mga kababayan, kumakain kami ng dinner noon. Nagla-live ka. Clear, nagla-live ka. Kumakain kami ng dinner. Then pumasok lang sa isipan ko, London Bridge is falling down. Gawin ko nga itong kay Bongbong. Ayun na, ginawa ko. Bongbong Marcos is falling down. Well, actually, the end is near.
And Bangag will so, fade. no. Kantayin natin ng konti. Sabi And mo, now and that now, it's here, here, Bangag bangag will will fade. face the The final final curtain. curtain, My friend, I say it clear, sniff cocaine, of which agent is certain. He'd live the life. I'd live a life that's full and He traveled traveled. each and every party. Di ba? Laman siya ng party. Yeah. Yes. And more, much more than this. He did it this way. Kaya gorgorin na natin, mga kababayan. Gorgorin na ng bonggang-bongga. So, yes, balik tayo, Attorney Glenn, dito sa kay Jonathan Morales. Kasi talagang, imagine mo, ano yung impact sa iyo nun? That time, you know, sila Joey na-record nila, like almost 24, I think, kasi nakikita 24,000 viewers. 24,000 across social media, no, live viewers. Anong impact sa iyo nito? Ano ang ibig sabihin kung may mga taong nakatutok sa ganong klaseng usapin? Ano ang dating nito sa iyo? Well, first and foremost, people are very interested. Remember, dito sa Pilipinas, that's already bedtime. Di ba? Bedtime na yun. Alas 10 na yun eh. Kailangan ng mga alas hitad. 10 na yun. Yeah. Alas 10 na yun eh. Hanggang alas 12 eh. But you still see a lot of people watching. And then, remember, di ba, parang ang counter nitong Facebook is dapat ubusin mo. Tapusin mo lahat para counted ka doon. Di ba? Yes. So, imagine for people glued for 2 hours on that interview, it speaks a lot. I'm sure hinimatay si Lisa Marcos kagabi. Baka naglasing. Nagbangag-bangag na naman. Siya. So, Attorney Glenn, anong ina-expect mo sa Senate hearing tomorrow? Alas 10 ng umaga. So, may mga nababasa kasi akong comment, parang, wait a minute ito may basahin natin to. May nag-message sa akin. Okay, here we go. Sana siya? Okay. Okay. Sabi dito, Miss Maharlika, yung kay Agent Morales, hindi po in-announce sa plenary yung schedule. Nakakalendar but not announced. So baka po ito, hindi, most likely baka hindi isalang. Ano ibig sabihin nito, Attorney Glenn? Normally, nakaschedule, di ba nakaschedule? Sabi dito, hindi na-announce sa plenary yung schedule tomorrow. Hindi na-announce. Hindi ina-announce. Pero nasa nakakalendar. Okay. Siguro baka ang ibig niyang sabihin is they do not want to attract attention to that. So hindi nila in-announce, pero it's really calendared. So I suppose it will go on tomorrow. Kasi ito yun ito yun. Babasahin ko sa taong bayan ito. Yan yung invitation ng Senate. Okay, basahin ko sa'yo. Well, okay. Sige, basahin mo. Okay, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Okay, to Mr. Jonathan Morales. Mr. Morales, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joined with the Committee on Justice and Human Rights, will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation to discuss the following subject matters. Number 1, alleged PDEA leaks. And number 2, the 1.2 na nga lang nilagay ng dito Senado 1.2 tons of shabu, di ba? From 1.8, 1.4, tapos pagdating sa Senate, 1.2 na lang. Okay. Seized in Batangas on April 30. Schedule, April 30, 2024, Tuesday, 10 a.m. at the Senator Jeronima Pexon Room sa second floor. So hanggang doon na lang. So ano ibig sabihin yan? Dapat live telecast, di ba? It's all public hearings are supposed to be public. Yeah. It has to be open to the public and by extension, by coverage by media. Now, yes. I would like to point out para sa ating mga kababayan kasi you have to be prepared for tomorrow. Yes. Dalawa ang agenda yung sa PDEA, yung leaks ng PDEA, of which si Jonathan Morales ang interesado doon. The other one is, hinalo pa nila yung 1.2
tons na pero kasama ko illegal drugs. Attorney Glenn, I think kasama yun sa letter ni Mr. Morales eh. Yung ni-raise na rin yung issue doon eh. Sa yung 1 point, yung sa Batangas. Oo, ni-raise niya. Okay. Ang danger kasi dyan, Ate Claire, kung ako, hindi ako mag-propose ng dalawang agenda because pwedeng ma-drown out yung isa over the other. Oh, okay. You get what I mean? Yes, sa halip na nakafocus, oo. Yes, sa halip na nakafocus tayo doon sa PDEA documents, itong tatlo, the leakage, I would rather not look at the leakage, but the fact itself, yung PDEA documents, and dito yung nag-authenticate, at dito yung gumawa niyan. So ito yung pag-uusapan natin. And then, ano bang content dyan? Ano bang subject matter dyan? So, it would have been better kung yung lang ang topic kasi hindi ka pwedeng lumihis doon. Dito kasi, pag mayroong pang howl, yung drug howl, pwedeng ang mga senador magtatanong doon sa drug howl at mawawala yung sa PDEA. That's the danger. That's the danger. Ito yung sulat niya sa Senado at saka sa Office of the President. Sabi niya, okay, millions of Filipino around the world are now aware through Maharlika, political blogger and a social media influencer, of your alleged chronic substance, this is for for cocaine? Office of the President, sabi niya, such as cocaine, a dangerous drug together with your close associates and some of your cabinet members. Actually, pareho lang tong in-address niya sa Senate. Sabi niya, your continued disregard has encouraged millions of Filipinos to openly disrespect and distrust your ability as the president of our country because of the report that you are a drug addict and they openly called you bangag or a junkie. Sabi niya, may we remind you, wait a minute, meron pa siya sinulat? Okay. Parang wala dito sa Office of the President. Sige. Let's say, sige, just continue the discussion about yung dalawang in-erase na issue, Attorney Glenn. Anyway, Ate Claire, and si Agent Morales is watching now. Don't allow yourself to be bullied, kasi may mga senador dyan na bubulihin ka. That's part of the tactic. Bubulihin ka, tatakutin ka, hiharas ka. You have to stand firm. Yes. You have to stand firm, be on your guard. Bantayan mo yan, Agent Morales. A lot of Filipinos are hoping that your revelation could really bring about a change in this country. Hindi talaga pwede, mga kababayan, under no circumstances na meron tayong presidente, hindi lang mandaraya, bangag pa. And you know why? I never called him bangag ever since, until this time, yung lumabas yung dokumento na yan. Remember? I never called him, even personally, privately, hindi ko siya tinatawag na bangag. Because walang proof eh. But this time, when it lumabas tong ebidensya na to, that's proof enough for me. Alam ko totoo yung dokumento. Di ba? Sabi ko sa iyo, nag-uusap tayo, Ate Claire, privately. I believe the documents are authentic. And I'm not proven wrong. Ito, sinabi ng agent, akong gumawa niyan, may informant yan. Adi, how do you call Mr. Marcos? Di bagang. Because factual na yan, na-establish na yan, na meron, you were in fact subject, and then aside from that, hindi siya sumasagot doon sa issue. Sisiraan niya yung mga nagsasabi ng totoo. Yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang sinisiraan niya. Ginagamit niya yung resources ng gobyerno para harasin ng mga detractors niya. Hindi na lang yan sa detractors kumatakot. Like, si Ate Claire, mga kababayan, hindi naman natatakot yan. Ako, nandito ako sa Pilipinas. Sabi ko nga, ako, nandito ka lang sa harap ko, sinampal na kita, kaliwat kanan. Ulitin ko rin yan. Kasi pinapakita ko sa kanila, mga kababayan, hindi, no decent Filipino can ever afford to see a president of the Philippines who is a drug user, a drug addict, whenever in the history of the Philippines. Ito lang ngayon, nabudol tayo eh. Hindi lang nabudol, actually, dinaya sa Marcos yung eleksyon eh. And I stand firm on that allegation. I mean, itong aking sinasabi, itong aking sworn statement. I stand firm on that. Hindi ako aatras yan. I will not yield an inch of ground. Totoo yung sinasabi ko. So, Attorney Glenn, aside from that advice kay Agent Morales. Ito nga pala, Ate Claire. Wait lang. Sir, Agent Morales, if you feel na nililihis ka, you always go back
kasi anyway, ikaw naman ang nag-request ng investigation. Inquiry. They acceded to your request. Ibalik mo ulit yun sa topic. Don't allow yourself to be waylaid na ililihis ka doon sa ibang issue o side issues, ganito, ganyan. Always go back to the main issue. Itong addiction ni Mr. Marcos. Your letter is, I love your letter. Yeah. Wow. Basta, ito, Sir, Agent Morales, we are all behind you. We are all behind you. Lahat ng decent Pilipino sumusuporta sa iyo. And basta yun lang ang masasabi sa inyo, I believe you, and don't ever allow yourself to be bullied, to be waylaid. Balik ka uli doon sa main topic, yung topic ng addiction ni Marcos. Alagad ka ng batas, and I believe you, let the rule of law prevail. Yeah. So, kaya nga sabi ko, Attorney Glenn, kanina sa vlog ko, kailangan natin protektahan si Agent Morales kasi talagang sabi ko nga, bangag nga yung presidente. So pag nakagamit ka at bangag halos lang nasa Malacanang, yung mga nakapaligid sa kanila, wala silang sa matamang katinuan. Kaya nga nananawagan ako sa mga kababayan na talagang suportahan nila kung malapit sila sa Senate, mag-rally behind sila kay Agent Morales. Kasi hindi rin biro. We have to show our support to him. We have to show our support to him. In whatever way we can, mga kababayan, yung mga malalapit po dyan sa Senado, nasa ano pa sila sa reclamation area, yung sa GSIS, hindi pa sila lumipat dun sa bago nilang kaharian dyan sa Taguig. So, kung marapit kayo dyan and you feel that this is a worthy cause for every Filipino, makita po kayo doon. Suportahan po natin si Agent Morales. Sa tingin mo, Attorney Glenn Chong, kasi nakita ko yung tapang niya Malumanay siya pero matapang siya. Sa tingin mo, lalo na ngayon sa panahon dyan sa Pilipinas, saan kaya humuhugot ng lakas ito si Agent Morales? But just by looking at him, no? Yung personality niya, yung just by reading yung personality niya, the way siya magsalita, kumbaga ipo-profile natin siya. Ano ang dating niya sa iyo as a lawyer? The first support base mo in case like this, and I think you know that, galing tayo dyan, it's the family. It's your family. Yun yung unang-unang support base mo. And I believe that si Agent Morales has the support of his family, including yung asawa niya. Bumoto pa naman kay Mr. Bangag. Yeah. Yeah. Bumoto kay Mr. Bangag kasi sabi niya, isko siya Isko siya. So, dati yung sa Vice President, Lenny din siya di ba? If I remember, Lenny siya, hindi siya bumoto kay Bangag. Hindi siya talaga bumoto. Pero ang nakakatuwa sa kanya, bumoto kay Bangag kasi alam niya Alam niya Pero ang nakaka-admire, Attorney Glenn, hindi niya talaga, sabi niya, hindi niya dinadala sa bahay o sa pamilya niya yung trabaho niya. Hindi niya sinabi sa asawa niya until na lang na ito nga lumabas ang dokumento, right? Ano ang gusto mong... Natandaan ko, sinabi lang. Yeah. Sinabi lang niya sa asawa niya, sigurado ka ba dyan? Kilala mo ba yung tao? Siguro nasa isip na, bangag yan. Kita-kita ko na yan. Wow. But you know what? He's professional. He's very professional. Yes. Yung trabaho niya, doon lang sa kanyang opisina, sa kanilang sa PIDEA. He does not bring it to at home. Siguro, in a way, I can understand that to shield his family from repercussions ng of course, it comes with the territory. Pag alagad ka ng batas, may mga haras sa'yo, may bibelta sa'yo, may re-respect sa'yo. To protect to a certain extent, at least your family does not know what you are doing. So, pero, ganito, sa tanong mo na saan siya humugot ng lakas, I believe, ang unang-unang fondasyon ng lakas ng lahat ng lumalaban, ang kanyang sariling pamilya. Yeah. So, doon sa interview, parang natatandaan ko sinabi niya, kasi sabi ko, anong masasabi mo kay Marcos Jr., kay Bangag? Sabi niya, Mr. President, hindi ko po kayo kilala, hindi tayo magkakilala, yun ang personal, huwag kayong magagalit sa akin. So, para matuldukan ito, magpulburon test ka.
sa sitwasyon ngayon, kasi ako opinion ko, parang pulburon test is not the solution anymore to clear yung name niya. Parang para sa akin, dapat, kung meron siyang delikadesa, kung hindi siya bangag, dapat lumayas sa dyan. Pero ano yung nakikita mo dito sa mensahe ni Agent Morales na nag-a-appeal siya kay Marcos Jr. na magpulburon test ka para once and for all, maklaro ka? Ate Claire, I will just not answer it directly because he may have pag sinagot ko yan, malalaman din ng kalaban, di ba? Malalaman din ng kalaban eh. Nakikinig ang kalaban, mga kababayan. So hindi natin sila bigyan ng chance. Right. Pero I think naintindihan ko yung I'll call you, Ate Claire, mamaya. After this, tawagan kita to answer that. Pero ayokong sagutin in public. Kasi nakikinig si Bangag at si Bulldog. So mapipreempt tayo. Actually, natigil daw yung mundo nila kahapon. Kasama sila dun sa 24,000 live viewers. Kaya nag-party na sabi ko sa iyo, nagbangag na naman. Mga kababayan, hinimatay si Bulldog kahapon. Kulang na lang dalhin ng stretcher. Dalhan ng stretcher. So, yung I would like to comment on that yung sinabi mo, hindi na sapat yung drug test. Hindi na. Knowing na I'm good at that. Si Bulldog, aka kidnapper. Si Bulldog, kidnapper, natandaan ko talaga niya, I'm good at that. Yeah, I can concede that to you. You're really good at manipulating Lisa Marcos. Manipulating the institutions of government. Hindi pa tayo umabot dyan. Ito lang, I'm waiting for the right time. Sasabog yan sa mukha. Babasagin ko talaga yung mukha. Yung pagmamanipula ng election system. So, hindi na sapat ang drug test kasi mamanipulahin ni Lisa Marcos. Pero open. Yung live. Pero yung panawagan niya live. Ate Claire, kahit pa wala na talagang katiwa-tiwala dyan sa babaeng yan. Sorry mga kababayan, 6 na taon kong gigugol kong buhay ko dyan sa mga hinayupak na yan. Walang napapala ang bansang Pilipinas dyan. Binudo lang tayo. So, I will never trust, not an inch, na sige mag-drug test ka. In other words, mga kababayan, si Bangag is damaged beyond repair. That's how I describe that. He is damaged beyond repair. The only solution for him is to step down. Because matagal ka nang inaakusahan eh. Wala kang ginawa. Wala kang sinagot. Imagine yung sagot mo. It could not even be, I would have wanted to hear a categorical no. Hindi ako bangag. Hindi ko ginamit yan. Diba that's what a naturally innocent person will do. Mga kababayan, kung innocente ka ako, sasabihan mo sa akin na bangag ako. Hindi ako bangag. Hindi ko nasubukan yan. Never in my life. Hindi ako gumagamit yan. I can go to any hospital you like at magpa-drug test ako doon. Ano pang gusto mong requirement? Just for me to prove na hindi ako ganyan. Marcos never did that. Pero, mag-ingat tayo. Let's say, i-challenge natin sila. Tapos kausapin ni Lisa yung mag-test sa atin. Gagawin tayong positive. Right? Ayun na, mga kababayan. Gagawin tayong positive. Yeah. Diba? Sabi ko sa'yo, wala tayong lusot. We are not safe. We are not safe for as long as nandyan si Bulldog, aka kidnapper. Yeah. Hindi. Pwede yun. Sige, of your own choice. Sige, punta tayo doon. Wala ka dapat hindi malaman. Di ba? Yung hindi niya We have alam. to find a way. We have to find a way. I'm just thinking, no? Kasi, di ba kagabi, tinanong ko si Agent Morales, kasi sabi niya, yung dokumento na yan, yung original copy na ito, na pinirmahan niya, together with the sworn statement at may pictures doon. Kaya ang tanong ko sa kanya, posible kayang pinunit nila, baka dinukot nila yung mga pictures. Ayun, gusto ko pala itanong sa iyo, Attorney Glenn. Kasi posible yung idukutin ng mga, sila ang may hawak ng PIDEA
kunin nila yung mga Ang PIDEA, ang ibig mo sabihin? Yes, yung PIDEA, ang ibig ko sabihin na dukutin nila yung mga litrato ni Marcos Jr. with Maricel Soriano na sumisinghot ng, white powdery substance. Anong ibig mo, what's your question, Ate Claire? My question, na posible na dukutin nila o kunin nila yung mga ebidensya doon at mawala na sa file. Kasi sabi ni Agent Morales, nandoon daw doon sa blue folder ba yon na naka-attach yung sworn statement at saka nga ito. Ibig mo sabihin, baka pinunit na nila yung pinunit na nila yung... Oo. Pinunit na nila yung mga picture. So, malamang pwede yun. It's a real possibility. Diba? But, if I remember my revised penal code, meron yang crime. It's a criminal offense. Infidelity in the custody of documents. Meron yang ganyan. Well, of course, ang ma-penalize nito, yung custodian. Kasi ang crime nga is infidelity in the custody of documents. Nawala, nasunog, nasira, and then may damage to third party or to the public interest. A damage to the public interest is clear. So, pag damage to the public interest, if I remember, mas mataas yung penalty. Prison correctional yata yun eh. That's 6 years and 1 day to 12 years. Wow. So may mananagot. it's a criminal. Kung sirain ninyo yung picture ni Bangag, infidelity in the custody of documents, Article 226 yata yun eh. Ng revised penal code. Meron ng infidelity in the custody of prisoners. Dalawa yan eh. Infidelity in the custody of prisoners, naka-eskapo yung prisoner. Pero ikaw yung custodian, ikaw yung hawak dun sa prisoner, tapos naka-eskapo sa'yo, ay ikaw makasuhan. Infidelity in the custody of documents, ikaw yung custodian. So mayroon din palang kaparusahan yung magpupunit no na uutusan niya. Yes. Kasi dapat pero dapat ikaw yung custodian, ha? Ikaw yung custodian. Ang makasuhan niyan yung custodian, hindi yung nagpunit. So meron bang sa nakikita mo sa paglabas ni Agent Morales, meron ba itong legal implication sa kanya? Let's say, pwede ba siyang buweltahan ng gobyerno o gawa ng kasuhan or something sa paglabas niya? Given the propensity of Lisa Marcos to harass their detractors, madaling maghanap ng butas. Madaling maghanap ng butas. Makakahanap yan ng butas. So the best we can do is to prop up our witness, to support him, and ipakita natin sa publiko na eto, on the surface, ha, yung paglantad niya, paglabas niya, pag-authenticate niya sa tatong dokumento, there is no crime that I can see. Wala siyang krimen na nilabag. Wala siyang batas na nilabag. Wala siyang krimen na kinumit. No? Ginawa. Wala siyang ganun. As far as paglabas, pagsagot sa inyo, sa mga tanong nyo, pag-authenticate dyan sa kanyang signature o sa kanyang pagsabi na ang gumawa niyan, merong informant, ginawa niya ng deposition, walang batas na nilabag yan, walang krimen siyang ginawa dyan. Pero we cannot always be complacent because magaling si Lisa Marcos mangharas. And she's good at that. Yes. Sa case nung PIDEA, Attorney Glenn, ni Lazo, na nag-release sila ng statement nung inilabas ko yung dokumento na sinasabi nila artificial intelligence. Meron bang na-commit? Given na ito ay, inauthenticate na nga ng testigo. Ang nakita ko dyan kay Lazo, violation of Presidential Decree 1829, obstruction of justice. Hello, Ate Claire? Parang nawala ka yata. I'm here. May puting ahas. Nagbasa ako. Okay, go. Sorry, brother. Go. Posibleng nilabag niya yung Presidential Decree 1829. That is obstruction of criminal prosecution of offenders. Meron yan, section 1, paragraph I. Kung natandaan ko, section 1, I could be mistaken. Section 1, paragraph I, giving of false information to mislead the authorities. O yan,
Yan. Giving of false information to mislead the authorities. Yung paglabas nila ng statement na gawa-gawa yan ng artificial intelligence, that is false information. And the purpose there is to mislead the authorities in arresting the offender. Si offender, si Marcos yun. Oo, nakalagay dito, Attorney Glenn, ito ba yun? Altering, destroying, suppressing, or concealing any paper record, document, or object. Isa pa yan. Isa pa yan. May anong section 1 yan? Section 1 pero Section 1, letter B. B. Altering, destroy. Well, hindi nila inalter. Can you go back? Balikan mo. Okay. Gusto mo basahin ko? Oo. Yung buo. Siguro papasok sa concealing. Teka, babasahin ko. Okay. Sabi dito, letter B, altering, destroying, suppressing, or concealing any paper. Wait. Altering, binago. So, hindi yan pwede. Hindi pwede. Destroying hindi rin. Hindi yan pwede. Suppressing. When you say suppression, there is use of force. There's no force there. So, hindi siya pwede. Basta suppression, force yan. May force. Concealing, no. Concealing, pagtago. Concealing is pagtago. Yes. Yun ang wala. Parang yun yung opposite ng suppression. Walang force sa concealment. Anong letter yung sinabi mo kanina? Letter I? Ayan, letter I. Giving of false giving or false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending the offender or from protecting the life or property of the victim. Wag na yan dulo. Yan yung applicable. Giving of false or fabricated information. Kasi sabi na, gawa-gawa ng AI yan. That's false information. That's fabricated information. Section 1I, tama ba ako? Section 1I. Sinong pwedeng kumasok sa kanya? Tayo? 18. Pwede tayo. Wow. Yes, pwede. Sila, so, grabe. Section 1. Tapos, Attorney Glenn, nagpapakalat pa sila na ako daw ang kasuhan. Kayo dapat ang kasuhan. Di ba? Sabi mo kay Lasso, PD 1829, Section 1I ka. Yeah, I learned today, di ba? Siya ang kasuhan natin. Ay, talaga, baka pwede naman. But anyway, sige. Ayan. See, at least, sila yung... Ulitin natin mga kababayan, ha? Giving of false or fabricated information to mislead the law enforcement agencies from apprehending the offender. Tama! Kasi mislead mo nga yung law enforcement agencies, in this case, hindi na ang PDEA, ang PNP, from apprehending the offender si Marcos. Tapos, Attorney Glenn, ang ginawa pa nila, tinawagan nga ni Cesar Chavez, yung strategist ni Kuting sa Presidential Communications, ang Daily Tribune para i-take down, di ba? I-take down yung post. So, dapat mag-sorry sila doon, ano? Or dapat Tribune, ibalik niyo yung post niyo. Imagine. Alam niyo, mga kababayan, let me just share my thoughts. Now, if we go constitutional, a big chunk of protection is actually given to the media. Aside from, of course, free speech, free expression, media is considered the fourth estate. Palaging sinasabi yan ni Ate Claire. Yeah. Binibigyan ng protection talaga. There can be no prior restraint. There can be no subsequent punishment for publications by the media. Okay? But in the case of a media na binabayaran, paano natin i-justify yung protection? Ito, I'm putting it out to the public space. Itong media natin. Kung bayad kayo, why do you think you would still deserve to be protected? Yeah. Imagine, we go the Constitution itself protects you. Tapos binibenta nyo lang yung kapangyarihan na binigay sa inyo. Pinotektahan kayo ng Constitution, tapos
Bibibenta nyo lang, ibibenta nyo lang, hindi kayo magre-report, walang lumalabas. And it becomes blatant. Like for example, yung sa Bustos. Yung sa Bustos rally, nobody covered it. Wala. Except Yung SMN. media, wala. SMNI, Except SMNI. Yung rally sa Tagum, nobody covered it except SMNI. So ngayon, magtatanong tayo, do you really deserve the protection of the Constitution? The protection of the laws? Na hindi naman kayo, you are not performing your duties as the fourth estate. You are not contributing to the development and well-being of this country. You are parasitic. Parasitic na kayo eh. Sumisip-sip na kayo ng dugo ng Pilipino. And you still call yourself the press? That you demand protection? Siguro baka may dumating na presidente at baliwala na kayo lahat. For being useless anyway. Yeah. For being useless anyway. Itong Inquirer, kinukot ako. Tapos hindi naman ako tinatanong kung anong komento ko. Ginagamit niyo yung pangalan ko, tapos hindi niyo ako tinatanong. Ano yung kinote nila recently? Yung mga congressman. Yeah. Yung tungkol sa tatampalin. Yung young guns ni Sandro Marcos. Hindi kinuha yung side mo, right? No, they never called me to ask for my comment. Basta piniprint nila, ginagamit din nila yung pangalan ko. Tapos pinapipiestahan ako, tapos hindi nila kinukuha yung komento ko kung anong isasagot ko. Ito yung young guns yata ang tawag nila dyan sa kay Marcos. Well, of course, mga kababayan, nakita nyo naman yung young guns nila, naging silent guns. Pinadala ko na ng sulat sa naging silent guns lahat. Yeah, wala pa rin yung, by the way, thank you for reminding. Wala pa rin hindi pa rin sila sumagot. Wala. Kahit acknowledgement letter, walang sagot si Janet Garin and all the other young guns, silent guns. Wow. See, mga kababayan. Imagine, tingnan nyo, mga kababayan, ito mga silent guns na to, ito rin yung nag-iingay kay Sara na mag-resign ka na dyan sa DepEd o may bili ka na saka umalis ka na dyan sa gabinete. Ito yung mga parots ni Tambaloslos. Ito yung mga parots niya. Sila, Sandro yan, yung mga young guns niya. Ngayon, silent guns. Pinadala ko na ng sulat. Naging silent yung young guns. Kaya nga. Anyway. Attorney Glenn Chong, huling salita mo, mensahe sa taong bayan, mensahe kay Jonathan Morales. Go ahead. Ate Claire, as always, ang panghuling statement ko palagi sa inyo mga kababayan is that we are so fortunate to have Maharlika come out at risk to her life and that of her family, di ba? Mas nauna pa nga siya sa akin ng isang taon. Actually, isang taon. September 2022 siya, September 2023 na ako lumabas. And I believe that it was designed by God na may nauna. Kasi kung wala nauna sa akin, ayoko lumabas. Kasi in a way, sabi ko nga, kaya she's the trailblazer. So siya yung, actually, we should appreciate that. Yung ginagawa niyang, ito pala sabi ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, naku po, wala siya, Maharlika, hindi nag-live ngayon. Maraming lalagnatin, isa na ako doon. Sabi ko, nanunood daw siya, sabi ko, maraming lalagnatin ngayon. Pag hindi mag-live siya, sabi niya, isa na ako doon. Kaya ka na sabi ko, napipressure din ako. Kasi ayoko lagnatin kayo. Ayoko lagnatin kayo, malaga. Yeah, go ahead, Attorney. Yung time and effort lang ni Ate Claire, twice a day, 3 times a day to come out and speak up. And then tataas pa yung presyon ng dugo niya because pero mababa ako 100, very normal ako. Sobrang normal. That's good. Yeah, all right. So, it comes at a cost to her and her family. And we should appreciate that. Ako, malaki yung pasasalamat ko sa kanya. That's why,
Ako, mga kababayan, gusto kong to ask you to support Ate Claire. Suportahan natin siya every step of the way. How do we do that? Kasi inaano naman nila, nililimit nila yung engagement niya o yung reach niya, pati ako. But never mind about me. I-share, i-post, ipakalat natin sa ating mga kababayan, especially sa ating mga OFW, captured audience natin yung ating pamilya. Di ba? Yeah. Captured audience natin yun, captured market natin yun. So, pilitin natin silang manood so that everybody knows about the issues we are fighting for. Para pag when the fire ignites, tuloy-tuloy na yan. At hindi na nila mapigilan. We have to prove to these people in Malacanang that hindi kayo ang may kapangyarihan. Taumbayan. In any democratic institution, pinapahiram lang yan sa inyo, mga kapal ng mukha ninyo. Pinapahiram lang yan. Ito hindi nyo hiniram. Hinablot ninyo. Gamit ang Smartmatic. Mga kababayan, lahat tayo in a democratic space, in a democratic government, we surrender most of our rights to the government. Example, pinapabayad tayo ng buwis. Ako ang nag-toil nito. Pera ko to. Kinita ko to. Pero kumakaltas ang gobyerno. Sige na. Magbabayad tayo ng buwis. But in exchange, you consult us kung sino ang mamumuno sa atin. At magpapalago ng bansa natin gamit yung buwis na binabayad namin. So kaya mahalaga ang eleksyon, mga kababayan. Dahil dyan lang tayo makakapili. Kinukonsulta lang tayo ng gobyerno once every 3 years, once every 6 years. Pero araw-araw tayong nagbabayad ng buwis. Yeah. Especially value-added tax dito sa Pilipinas. Yung pansit canton mo, kwentahan pa kita ng buwis kung magkano. O yung yosi mo, yung mineral water mo, meron niyang value-added tax. So, ito, dapat, ang mamumuno, ang nasa isip na hiniram ko lang to, pinahiram lang to ng taong bayan. Itong mga dalawang hinayupak na to, hindi ito nang hiram sa atin, hinablot gamit ang Smartmatic. And speaking of Smartmatic, mga kababayan, hindi tumitigil ang Smartmatic ngayon. Let me take this opportunity na lang, Ate Claire. Hindi tumitigil ang Smartmatic ngayon. Gustong bawiin yung 2025 contract from Miro. So, nung lumabas, may effort si Smartmatic ngayon. Nung lumabas yung favorabling decision sa kanila ng Supreme Court, ang sinabi ng Supreme Court na, which I do not agree, na there was grave abuse of discretion on the part of COMELEC na dinisqualify si Smartmatic, nabuhayan ng loob itong mga hinayupak na to. The next day, gamit si Congressman, dating Congressman Edgar Irice, nag-file ng disqualification against Miro. Pinailan ng disqualification si Miro at tinakot si George Garcia na ipapa-impeach nila. So, ang nakikita ko, bina-blackmail na yun ni Smartmatic si Miro at si George Garcia. Si Miro pinailan ng disqualification gamit si Edgar Irice at tinakot si George Garcia na ipapa-impeach ka namin. So, ito na yung sinabi ko nung nag-live tayo with Ka Eric and si Dr. Lorraine, Ate Claire, na pinipilit ni Smartmatic na gamitin yung kanilang software ni Miro. And then, yun ang gusto ni Smartmatic, gamitin mo yung software namin, which is illegal. Kasi hindi ka naman nakasali sa kontrata, hindi ka kasali sa joint venture. Bakit mo pinipilit Smartmatic? Ito, mga kababayan, bakit ganun ka-desperado si Smartmatic? Bakit gustong pumasok ni Smartmatic? Dahil malaki ang perang kinita nila sa Pilipinas sa dayaan. Yan ang pruweba. Hindi tumitigil si Smartmatic na makapasok. Ang gusto, ngayon, hindi na sila pwede sa equipment. So doon sila dumadaan sa software. Para sa 2028, tanggal si Miro, sila na naman ang babalik. So ayaw ni Smartmatic T1 ang Pilipinas dahil malaki ang kinita nila sa pagbibenta ng dayaan. And you should know, mga kababayan. Kaya, given this na meron tayong portal, meron tayong network, Maharlika Network, let's all focus ourselves there
Suportahan natin sa Ate Claire, suportahan natin ang bawat isa, ipakalat natin yung information para mas lumaganap ito. And we will win at the end of the day. You know, itong nangyari kahapon, natigil yung rally, seemingly successful si Butod, si Bulldog, Kidnapper, Lisa Fair, lahat na lang. Seemingly, nagwagi siya ng hapon na yon. Pagkagabi, nanalo tayo. Nang lumabas si Jonathan Morales through Declare. So you see, the hand of God, Pisa, kung hindi pa rin mo naintindihan ang kapangyarihan ng Diyos ng Pilipino, disappear ka nga talaga. Yeah. So anyway, mga kababayan, I keep asking you to support Ate Claire. Ipakalat natin yung informasyon na to. Because buti na nga siya. Ang ganda na ng buhay niya sa Amerika. Hindi na siya dapat nakikialam sa atin, but she's a Filipina. Yeah. And we love our country. We only have one ship. Mga kababayan, isa lang ang MV Pilipinas. Ito lang, yung sinasakyan natin. Yung mga mayayaman, buti sa kanila, meron silang salbabida. At lahat ng life rafts sa kanila. Wala tayong life raft. Wala tayong salbabida. It's in our best interest to keep the ship afloat. Ano hindi pwede na ang kapitan ay bangat. Kasi baka punta tayo sa shoal. At pagdating doon, kumbaga sa Cebuano pa, masangad na ta. Hindi na tayo mauusad. O di kaya lulubog. So, that's my message sa inyo, mga kababayan. Thank you for supporting Ate Claire. Thank you for supporting us. Until next time. Thank you. Until next time. Thank you, Attorney Glenn. Bye-bye. Bye. All right. So mga palangga, thank you so much. Talaga naman, 2:46 a.m. here in Jamaica. I'll talk to you tomorrow. Thank you. Bye-bye.